Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa palitan ng mga Magic Tower, biglang lumawak ang mga mata ni Delmoth nang makita niya si Vanessa. Agad niya itong nakilala bilang ang tanyag na babaeng nakarating na sa ika-6 na circle. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Alpho at kinilala rin ito bilang ang lalaking sinasabing nakatalo pa ng isang Diyos. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang iniisip na napakaswerte niyang makita agad ang dalawa sa pinakamahalagang tao ng Finleys. Sa halip na hanapin pa sila isa-isa, naroon na mismo ang mga taong nais niyang patayin. Lumipat ang eksena sa Magic Combat Arena kung saan opisyal nang sinimulan ng tagapagbalita ang Magic Tower Exchange. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng paligsahan at inihayag na magkakaroon ng 5 Magic Duel. Inutusan din niya ang bawat Magic Tower na iharap ang kanilang mga disipulong sasabak sa laban. Hindi nag-aksaya ng oras si Delmoth at agad niyang tinawag ang isa sa kanyang mga disipulo, si Modi. Lumapit ito sa kanyang guro at nakinig sa isang lihim na utos na ibinulong sa kanya. Pagkarinig nito, gumuhit ang isang masamang ngiti sa kanyang mukha. Habang humahakbang pasulong dala ang kanyang magic wand, ipinahayag niyang nauunawaan niya ang utos ng kanyang guro. Kasabay nito ay pinakawalan niya ang napakalakas na aura na agad nagpabahala sa mga nakatatandang salamangkero. Nagtinginan ang mga elder kay Hubert at nagbabala na ang kalaban ay mukhang isang 4th circle mage. Higit pa rito, napakalakas ng ipinakitang presensya nito mula pa lamang sa simula. Nagtanong sila kung sino ang balak niyang ipalaban, at may isa pang nagmungkahing magpadala rin sila ng katapat na 4th circle mage. Matapos pag-isipan ng sitwasyon, tinanong ni Hubert kung si Rivero ay isang 2nd circle mage. Nang makumpirma ito, iniutos niyang si Rivero ang ailaban. Nagulat ang mga elder sa kanyang pasya at mariing tumutol. Hindi sila makapaniwalang balak niyang magpadala ng 2nd circle disciple laban sa isang 4th circle opponent. Ipinaliwanag ni Hubert ang kanyang dahilan. Ayaw niyang ilantad agad ang tunay na lakas ng kanilang panig sa isang simpleng laban lamang. Naniniwala siyang kahit malaki ang agwat ng kanilang mga circle, hindi naman magtatangkang pumatay ang kabilang panig sa harap ng napakaraming saksi. Dagdag pa niya, kahit matalo sila sa mga naunang laban, sapat na ang pagpapadala kay Vanessa sa huling duelo upang masiguro ang kanilang tagumpay at mapanatili ang kanilang dangal. Sa kabila nito, lumapit si Rivero na halatang hindi kumbinsido sa plano. Sinubukan siyang palakasin ni Hubert sa pagsasabing magandang pagkakataon nito upang makalaban ng mas mataas na antas na salamangkero. Hindi mahalaga kung matalo siya dahil maaari niya itong ituring bilang mahalagang karanasan. Bagamat sumang-ayon si Rivero, hindi niya maitago ang kanyang kaba dahil napakalaki ng 2 circle na pagitan nila. Nang magharap na ang 2 mandirigma at ibigay ang hudyat ng pagsisimula, agad na kumilos si Rivero. Walang pag-aatubili siyang nagpalipad ng 2 fireball patungo sa kanyang kalaban, ngunit sa halip na mataranta, walang kahirap-hirap na hinarang ni Modi ang mga ito gamit lamang ang kanyang magic wand, na para bang wala silang anumang banta. Nilate pa niya ang kahinaan ng naturang pag-atake bago gumamit ng air cutter technique. Sa isang iglap, isang matalim na talam ng hangin ang humagupit kay Rivero at tuluyang hiniwa ang kanyang katawan. Nanigas si Hubert sa matinding pagkabigla habang si Delmoth naman ay kitang-kitang nasiyahan. Eksakto itong ginawa ng kanyang disipulo ayon sa kanyang lihim na utos, ang tangkaing patayin ang kanilang mga kalaban. Agad na nagsidagsaan ang mga salamangkero upang tingnan ang kalagayan ni Rivero. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng pagkataranta nang makita nilang napakalakas ng kanyang pagdurugo. Kung hindi agad magagamot, malinaw na hindi siya magtatagal. Nagnitngit sa galit si Hubert at pasigaw na tinawag na walang hiya si Delmoth. Hiniling niyang ipaliwanag nito kung sinadya ba nilang ipapatay ang kanyang mga disipulo, ngunit sa halip na mataranta, nanatiling kalmado si Delmoth. Sinabihan niya si Hubert na huminahon at iginiit na marahil ang pinakanagulat sa nangyari ay ang sarili niyang disipulo. Samantala, si Modi ay nanatiling nakatayo sa gitna ng arena na may mapagmataas na ekspresyon, wala man lamang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha, na para bang ang halos pagpatay sa kanyang kalaban ay isa lamang pangkaraniwang pangyayari. Nagpatuloy si Delmoth sa kanyang pangungutya, na para bang wala lang ang nangyaring halos pagpatay sa kalabang disipulo. May mapanuyang ngiti siyang nagsabi na malamang ay hindi inasahan ng kanyang disipulo na matatalo ang isang kalaban sa pamamagitan lamang ng isang mahina at simpleng spell. Dahil dito, lalong nagnitngit sa galit si Hubert ngunit wala siyang maisagot. Mula sa kabilang panig ng arena, nagpanggap pang mahinahon si Delmoth at sinabing huwag masyadong magalit si Hubert. Nauunawaan daw niya ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi ba't normal lamang na may mga nasasawi sa isang magic duel? Sa gitna ng mabigat na tensyon, pinilit ng tagapagbalita na ipagpatuloy ang paligsahan at agad na sinimulan ang ikalawang laban. Gayunpaman, tulad ng una, napakabilis din itong natapos, muling nagwagi ang Crimson Magic Tower, at muli ring naging malinaw na ang kanilang layunin ay hindi simpleng manalo kundi durugin at patayin ang kanilang mga kalaban.
Pagsapit ng ikatlong duelo, tuluyan ang nawasak ang kumpiyansa ng panig ni Hubert. Ang kanyang disipulo ay agad na sumuko bago pa man magsimula ang laban. Nang makita ito, nagsimulang humalakhak ang mga disipulo ni Delmoth. Walang tigil nilang kinutya ang Flame Magic Tower. Sinasabing ito raw ang tinatawag na pinakamahusay na Magic Tower sa Hilaga. Matapos daw nilang marinig ang mga chismis tungkol dito, ngayon lamang nila nakita ang katotohanan sa sarili nilang mga mata. Para sa kanila, isa lamang itong grupo ng mga mahihinang basura. Samantala, lumapit ang mga elder kay Hubert at mahina silang nag-usap. Bagamat aminado silang kahanga-hanga ang lakas ng mga disipulo ng Crimson Magic Tower, malinaw na may mali sa buong paligsahan. Pakiramdam nila ay hindi ito isang palitan ng kaalaman at kakayahan kundi isang planadong pagpatay sa kanilang mga disipulo. Isa sa kanila ang nagtanong kung wala na ba talagang paraan upang mapigilan ang sitwasyon. Ngunit si Hubert ay halos mawalan na ng pag-asa, punong-puno ng galit at pagkamuhi ang kanyang puso habang mahigpit niyang kinakagat ang kanyang mga ngipin. Sa huli ay humarap siya sa kanyang mga natitirang disipulo at tinanong kung may sino man sa kanila ang handang lumaban sa susunod na duelo. Subalit wala ni isa ang kusang lumapit. Nanginginig sa takot ang mga disipulo habang nagtatanong kung seryoso ba siyang nais silang ipaharap sa mga halimaw na yon. Wala raw silang balak magpakamatay laban sa mga taong walang anumang pag-aalinlangan sa pagpatay. Napansin ni Delmoth ang kanilang pag-aatubili at muli siyang nagsalita ng may pangungutya. Paalala niya na ang layunin ng pagtitipong ito ay upang ipakita ang mga nagawa ng mga disipulo, ngunit kung wala ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na lumaban, baka mas mabuting ang Tower Master na lamang mismo ang humarap sa arena. Pagkatapos sabihin yun ay humalakhak siya ng malakas, dahilan upang lalo pang mabigat ang atmosfera sa paligid. Sa puntong yun, tila tuluyan ng sumuko si Hubert, napagtanto niyang naging napakawalang ingat niya sa pag-aakalang hindi ganoon kalaki ang agwat ng kanilang lakas. Sa kanyang isip, tapos na ang Flame Magic Tower, wala na silang pag-asang makabawi. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang malakas na sigaw ang biglang umalingaw sa buong arena. May isang taong tumawag sa mga disipulo ng Crimson bilang mga kasuklam-suklam na duwag. Lumingon ang lahat at nagulat nang makita kung sino ang nagsalita. Si Alfoy, ang mismong lalaking sinasabing nakatalo ng isang Diyos. Buong kumpiyansa siyang humakbang pasulong at ipinahayag na siya ang sasabak sa susunod na laban. Napatulala sina Hubert at ang mga elder, hindi sila makapaniwalang kusang loob na umakyat sa entablado si Alfoy. Sa kabilang panig naman, napansin siya ni Delmoth at bahagyang ngumiti. Kung ang haharap ay ang tagapagmana ng Flame Magic Tower, nararapat lamang daw na magpadala rin sila ng karapat-dapat na kalaban. Agad na may isang binata na lumabas mula sa hanay ng Crimson Magic Tower. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Brody, ang unang disipulo ni Delmoth at opisyal na tagapagmana ng Crimson Magic Tower. Taglay ang lubos na kayabangan, binati niya si Alfoy na parabang isa lamang itong formalidad bago ang isang tiyak na tagumpay. Ngunit nang marinig ng mga elder ang kanyang pangalan, agad silang namutla. Kilalang kilala nila kung sino ang binatang yun. Si Brody ang tagapagmana ng Crimson Magic Tower at isa ng napakadelikadong Fourth Circle Master. At ngayon, siya ang haharap kay Alfoy sa susunod na duelo. Habang ipinapakilala ang kanyang sarili, kalmadong sinabi ni Alfoy na siya nga si Alfoy. Ngunit bago pa man magsimula ang laban, nagmamadaling lumapit si Hubert at pinigilan siya. Halatang balisa ang Tower Master habang paulit-ulit niyang ipinapaalala na ang kanyang kalaban ay isang Fourth Circle Master. Hindi niya maintindihan kung paano inaasahan ni Alfoy na manalo gayong isa lamang itong Third Circle Mage. Ngunit tila walang pakialam si Alfoy sa mga babala, habang nililinis pa ang kanyang tainga gamit ang hinliliit. Tinanong niya kung bakit napakahalaga ng bagay na yun gayong hindi pa naman nagsisimula ang laban. Dagdag pa niya, nakatalo na siya noon ng isang Diyos, kaya wala siyang dahilan upang matakot ngayon. Lalo lamang napatulala si Hubert, sa isip niya, tila tuluyan ang nawala ng katinoan ang binata. Para sa isang salamangkero, ang circle ang sukatan ng lahat. Kung mas mababa ang iyong circle, halos imposibleng manalo laban sa mas mataas na antas. Sa gitna ng pag-aalala ng lahat, si Vanessa lamang ang nanatiling kalmado. Ipinaliwanag niya kay Hubert na kahit si Alfoy ay matigas ang ulo, reklamador, mayabang, at bihirang makinig sa iba, hindi kailanman naging mahina ang kanyang kakayahan. Pagkatapos noon ay inilabas ni Alfoy ang kanyang magic wand at naghanda para sa laban. Sa kabilang panig, nanatiling mayabang si Brody. Kinutya niya si Alfoy at sinabing kahihiyan para sa isang tagapagmana ng Magic Tower na Third Circle lamang ang naabot. Pagkatapos ay tinitigin niya ito ng masama at malamig na ipinahayag na mamamatay ito sa araw na iyon.
Biglang naging seryoso ang mukha ni Alfoy nang marinig ang salitang, mamamatay. Habang paikot-ikot niyang pinapaikot ang isang gintong barya sa kanyang kamay, sinabi niyang ilang beses na siyang muntik mamatay dahil sa lintik na si Ghislaine. Pagkatapos ay inihagis niya ang barya sa ere, nang bumagsak ito, tinapos niya ang kanyang sinabi. Pero hindi ngayon, sa isang kisap mata, pinitik niya ang gintong barya patungo kay Brody. Tumama ito ng direkta sa ilong ng salamangkero, isang malakas na lagutok ang narinig. Nabali ang ilong ni Brody, bumulwak ang dugo, at tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Napatulala sina Delmoth at Hubert sa kanilang nasaksihan, si Hubert ay halos mawala ng masabi sa sobrang pagkagulat. Galit na galit namang tumayo si Brody habang hawak ang dumudugong ilong, agad niyang inilabas ang kanyang wand at pinakawalan ng buong lakas niya. Pasiga niyang tinawag na duwag si Alfoy dahil sa ginawang biglaang pag-atake at inakusahan itong walang dignidad bilang isang salamangkero. Kasabay nito ay nagpakawala siya ng sunod-sunod na magic projectiles. Ngunit mahinang binigkas lamang ni Alfoy ang isang salita. Haste, bigla siyang naglaho, tanging ang kanyang balabal na lamang ang naiwan sa kanyang dating pwesto habang ang mga projectile ni Brody ay tumagos dito. Patuloy na nagpaputok si Brody ng kanyang mga spell, ngunit walang isa man ang tumama, sa halip, mabilis na umiwas si Alfoy habang papalapit ng papalapit. Unti-unting napalitan ng takot ang kumpiyansa ni Brody. Habang nakikita niyang papalapit ng papalapit ang kalaban sa bilis na halos hindi na niya masundan, nagsimula siyang mataranta, hindi niya maintindihan kung paano naging ganoon kabilis ang isang third circle mage at desperado niyang sinisigawan itong huwag ng lumapit. Ngunit huli na ang lahat, buong kumpiyansang ginamit ni Alfoy ang spell na Psychokinesis, Table Flip. Isang napakalaking harang ang biglang umangat sa pagitan nilang dalawa. Agad itong pinasabog ni Brody gamit ang kanyang mahika at winasak ito sa napakaraming piraso, habang ginagawa iyon ay galit siyang nagtatanong kung saan natutunan ni Alfoy ang mga ganoong mababang uri ng trick. Ngunit nang mawala ang harang, naroon na agad si Alfoy sa kanyang tabi. Nakaipon na ang kanyang susunod na atake, Fire Punch. Isang napakalakas na suntok ang tumama diretso sa mukha ni Brody. Lumipad ang salamangkero sa buong arena, natahimik ang lahat. Halos hindi makapaniwala ang mga nanunood sa kanilang nakita. Tanging si Vanessa lamang ang hindi nagulat dahil alam na alam niya kung gaano kalakas si Alfoy. Si Hubert naman ay napabulong na imposible ang lahat ng ito, hindi niya maintindihan kung paano nalalampasan ni Alfoy ang napakalaking agwat ng kanilang circle. Maging si Delmoth ay hindi inaasahan ng ganitong pangyayari, napansin niyang napakabilis ng mana control ni Alfoy, hanggang sa halos hindi na nito kailangan ng oras para sa pagbigkas ng mga spell. Para sa kanya, isang malaking kalokohan na ang salamangkero na may ganoong antas ng kasanayan ay third circle pa lamang. At doon tuluyang nagbago ang takbo ng laban, walang awang pinabagsak ni Alfoy si Brody at pinasabugan ito ng sunod-sunod na naglalagablab na suntok sa mukha. Ang eksena ay mas kahawig ng isang brutal na UFC fight kaysa isang magic duel. Isa itong ganap na massacre, habang paulit-ulit na binubugbog ang kalaban, malakas na tumatawa si Alfoy. Paulit-ulit niyang tinatanong kung masakit ba at ipinapaalala ang mga salitang binitawan ni Brody kanina. Duguan na ang mukha ni Brody at halos hindi na siya makapagsalita. Sa pagitan ng kanyang mga pag-ubo ng dugo, sinubukan niyang sabihin na si Alfoy ang tunay na duwag, ipinilit niyang tapos na ang laban at gusto na niyang sumuko. Ngunit hindi man lang siya pinatapos ni Alfoy, agad siyang nagpakawala ng fireball diretso sa loob ng bibig ni Brody. Sa susunod na sandali, sumiklab ang apoy palabas sa kanyang mga tainga habang sumisigaw siya sa sakit. Malamig na tumingin si Alfoy sa nakahandusay na salamangkero. Tinanong niya kung seryoso ba itong makikipagtalo pa tungkol sa kung ano ang marangal at hindi marangal sa isang tunay na labanan. Ayon kay Alfoy, sa digmaan at sa larangan ng labanan, iisa lamang ang mahalaga, ang resulta, at sa araw na yon, walang duda kung sino ang nagwagi, ang taong nakatalo ng isang Diyos, si Alfoy, ang anak ng araw.